ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan, ang pagmamahal ay nawawala sa lugar lalo na pag pinipilit nating itama ang pagkakamali. At kahit na anong gawin natin ay magkakaroon pa rin ito ng komplikasyon sa dulo. Ikaw kabarangay, naipit ka na ba sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakatutok sa Barangay Love Stories. Isa ako sa mga libu-libo ninyong tagapakinig at panatiko ng inyong programa sa radyo. At napasulat ako upang humingi ng payo sa mga kabarangay natin ang sitwasyon ko sa aking kapatid na si Edric. Hindi niya tunay na pangalan. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rima, 32 years old, isang photographer at taga Manila. Magkasama kami sa bahay ng nakababata kong kapatid na si Edric. Nagtatrabaho sa abroad ang mga magulang namin at kahit gustuhin ko nang bumukod ng tirahan ay hindi ko magawa dahil nakiusap sila na bantayan namin ng kapatid ko ang bahay namin dito nga sa Manila. Hindi naman kami mahirap pero malayo rin sa pagiging mayaman. Siguro ay may kaya lamang dahil parehong masipag magtrabaho ang parents namin. Pero katulad ng ibang pamilya ay hindi rin perpekto ang sa amin, Papa Dudut. At ang pinakamalaking isyo ko ay ang pagiging sutil at pasaway ng nag-iisa kong kapatid, Papa Dudut. Kainis naman tong engot kong kakampi. Ay, takte! Bakit nawala ng connection? Ano nangyari? Nakuha mo pa magtanong? Di ba ba halata? Pinatay ko yung wifi. Anak ng tokneneng naman, Ate Rima. Bakit mo ginawa yun? Kita mo naglalaro ako. Oo nga, nakikita ko. Pero naiirita ako sa'yo eh. Wala ka nang ginawa maghapon magdamag kundi maglaro. Pati ba naman paglalaro ko issue sa'yo? Dami mo namang issue sa akin. Madami naman talaga kasi kasalanan mo rin naman. Ano na namang ginawa ko? This oras na ng gabi, di ba? Tapos napakaingay mo pa. Kahit dun sa kwarto ko, dinig na dinig yung pagsasalita mo ng kung ano-ano. Malamang, nagagalit ako sa kakampi ko. Masyadong aanga-anga. Pero ngayon, sa'yo na ako nagagalit kasi masyado kang epal. At ako pa talaga ang epal? Sino pa nga ba? Alangan naman ako, ikaw ang nagpatay ng wifi kahit na naglalaro ako. Kung di ba naman epal tawag dun? Sige nga. Wag na wag mo ako matawag-tawag na epal, Edric ha? Ako pa rin ang ate sa ating dalawa. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Pero para yatang masyado mo nang ginagamit ang pagiging ate mo sa ating dalawa. Bakit? Masama ba yon? Hindi, pero nakakainis na kasi. Lagi na lang, porke ate kita, ikaw na ang dapat masunod. Sino pa ba ang dapat masunod? Ako naman ang mas matanda sa ating dalawa. Yun na nga eh. Saka huwag mong questionin ang pagiging ate ko kasi di naman ako pala utos sa'yo. Saka kung makapagsalita ka dyan, akala mo kung sino kang pinagbabawalan na gawin ang gusto mo ah. Ang hinihingi ko lang naman konting konsiderasyon, lalo na't gusto ko sana magpahinga. Pero di ko magawa kasi napakaingay mo. Bakit di ka nalang mag-earphone kung naiingayan ka pala sa akin? Bakit di mo nalang kaya i-zipper yung bunganga mo para di na maingay? Para namang pwede kong gawin yun. Pwede namang itikom mo pero pinipili mo lang na hindi gawin. Ay nako, parehong-pareho talaga kayo ni Lola na masyadong istrikta. Kung makaasta ka kasi parang di rin ako nakatira sa pamamahay na to. Hoy ate, ipapaalala ko lang sa'yo na hindi mo lang to bahay. Kina mama at papa to at anak din naman nila ako kaya may karapatan ako rito. Hoy Karen! Saka sinabi ko ba na wala kang karapatan sa bahay natin? Pati si Lola na nananahimik na sa hukay at dinamay mo pa. Gusto mo bang bumangon yun doon tapos dalawin ka rito at kaltukan dahil sa mga katwiran mong baluktot? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Alam mo namang kinikilabutan ako eh.
Kahit lola natin yun, kadiri pa rin. At nakakatakot na babangon siya sa hukay tapos dadalawin tayo rito. Anong tayo? Ikaw lang? Bakit ako lang? Kasi ikaw lang naman yung pasaway sa atin. Grabe ka naman. Ikaw ang mas grabe. Kung umasta ka, kala mo teenager ka pa rin 26 years old ka na. Nako. Kung pagsasabihan mo na naman ako tungkol sa paglalaro ko ng mobile games, alam ko naman yun. Paulit-ulit ka na lang sa mga sinasabi mo. Daig mo pa yung sirang plaka. Paano ako di magiging sirang plaka napakapasaway mo? Tapos hindi ka pa makaintindi. Talagang masisiraan na ako ng ulo sa'yo, malapit na. Oo na, sige na. Kasalanan ko na. Palagi naman eh. Mabuti pa matulog ka na. Ayoko pa. Kung ayaw mo matulog, edi magpatulog ka. Papa Dudut, wala naman kaming kasambahay para magbuhay hari ang kapatid ko at iasa sa akin ang mga gawaing bahay. Mabuti sana kung hindi ako nagtatrabaho, malamang ay pagod na ako pag uwi ko pa lamang. Kaya nga hindi ko mapigilang mapikon at magalit sa madalas niyang ikatuwiran na palibasa'y lalaki siya at wala namang kaalam-alam sa paglilinis ng bahay. Tapos babae ako, kaya dapat ako ang gumawa ng mga yon. Dahil mas madalas na malayo ang mga magulang namin ay lumaki kami ng kapatid ko sa pangangalaga ng aming lola na siyang nanay ni mama. Pero noong 2021 ay namatay na ito dahil sa katandaan at komplikasyon ng ilang sakit. Lungkot na lungkot ako noon pero alam ko na hindi na mahihirapan ang lola namin saan man siya naroroon ngayon. Kaya lang ay naging mas mahirap sa akin na pasunurin at sawayin si Edric dahil pakiramdam niya ay pwede na niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil wala na si Lola na madalas ay sumasaway sa kanya noon. Spoiled din kasi ang kapatid kong yun na palaging kinakampihan ni na mama at papa. At kahit na sa edad niyang 26 years old ay parang bata pa rin siyang umasta. Isang araw ay merong sinabi sa akin si Edric dahilan para magulat ako ng husto. Papa Dudut. Bukas yan. Ate Rima, busy ka ba? Medyo. Marami kong ini-edit. Mamaya na yan. Usap muna tayo. Tungkol saan ba yon? Basta. Anong basta? Di ba pwedeng sabihin mo na ngayon? Pwede naman pero papasok muna ako sa kwarto mo, pwede? Pwede, pero hanggang dyan ka lang sa may pinto. Grabe ka talaga sa akin. O sige, dyan ka na lang sa likod ng pinto. Sa likod ng pinto? Eh di sa labas na yun. Ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kaysa nagpapaligoy-ligoy ka pa dyan. Sinasayang mo lang oras mo, kita mong dami ko pang trabaho. Ate naman eh. Ano nga yon? Ano kasi? Huwag kang magagalit ha. Depende kung ano na naman yung ginawa mo. Sobra ka naman. Parang lumalabas eh. Wala na akong ginawang matino. Kung may matino ka mang ginawa, mabibilang lang sa mga daliri ko sa kamay. Pero kung kalokohan, kasutilan at pagiging pasaway, lagpas na sa lahat ng mga daliri ko sa kamay at paa. Kaya sabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin. Sige, pero... Ay, bahala na nga. Pero gusto ko lang sabihin na magiging tita ka na. Ha? Sorry, pero parang nabingi yata ako. Ano uli yung sinabi mo? Sabi ko, magiging tita ka na. Paano nangyari yon? Kasi magkakaanak na ako. Ha? Uulitin ko na naman ba yung sinabi ko? Hindi. Pero seryoso ba yan? Magkakaanak ka na? Oo. Pero wala ka namang girlfriend ah. Akala mo lang wala, pero meron. At hindi mo man lang pinakilala sa amin nila mama at papa. Bago pa lang naman kami. Gaano ka bago? 1 buwan. Tapos nabuntis mo na agad? Syempre, magaling tong kapatid mo. Binida mo pa talaga yan sigurado ka na ba dyan sa pinasok mo? Hindi naman sa pag-aano, no? Pero hindi biro-biro ang pagkakaroon ng anak. Alam ko naman yun. Tsaka feeling ko ready na naman ako para magkaanak. Ang tanda ko na kaya. Ayoko namang dumating yung punto na uugod-ugod na ako tapos tsaka pa lang ako magkakaanak. Kaya ikaw ate,
Mag-anak ka na rin. Sige ka. At bakit naman napunta sa akin ang usapan? Concerned lang naman ako sa matres mo kasi, di ba? Ganun yung mga babae. Habang tumatanda nahihirapan na magkaanak. Salamat sa concern mo sa matres ko pero ayos lang naman ako. Hindi ko pa gusto magkaanak kasi alam ko wala pa akong may papakain sa magiging baby ko. Grabe ka naman. May trabaho ka naman ah. Oo nga, pero di pa sapat ipon ko. Siyempre tutulungan ka ng magiging asawa mo nun. Pwede ba? Wag na nga natin pag-usapan ng tungkol sa akin. Yung tungkol sa'yo ang pag-usapan natin dito kasi nakakaloka lang na wala kang ang trabaho tapos nakuha mo pang mag-anak? Alam ko nasa tamang edad ka na pero sana alam mo yung responsibilidad na pinasok mo para sa magiging anak nyo. Siyempre, alam ko naman yun. Tsaka nandyan naman sina mama at papa eh. Pwede akong humingi ng tulong sa kanila pag di namin kinaya. Ay wow! Sa lagay sagutin pa pala nila mama at papa ang magiging anak nyo? Bakit hindi? Apo naman nila yung magiging anak ko. Buti sana kung hindi. Papa Dudut, alam ko naman na nasa tamang edad na ang kapatid ko para sa ganong bagay. Pero para sa akin ay wala pa siyang kakayahang magtaguyod ng pamilya. Kaya hindi ninyo ako masisisi kung nainis ako ng bahagya sa ibinalita niya sa akin. Sa huli nalaman na rin ng parents namin ang nangyari at gano'n na lamang ang gulat ko dahil hindi man lang siya nasermonan ni na mama at papa. In fact, natuwa pa sila at excited dahil magkakaapo na raw sila. Sa kabilang banda ay napaisip ako kung ako lang ba talaga ang kontrabida sa pamilya namin dahil hindi ko kayang suportahan ang kaligayahan ng kapatid ko. Pero naisip ko rin naman na hindi ko siya hinahadlangan. Para saan hindi ba? Ang akin lang ay gusto ko siyang mag-mature at mas maging responsable. Lalo na at magkakaanak na siya. Dapat ay matuto na siyang tumayo sa sarili niyang mga paa at hindi na palaging palaasa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, simula pagkabata ay si Edric na ang paborito ng mga magulang namin. Sinasabi lang nila na pareho nila kaming paborito dahil mga anak nila kami pero ramdam na ramdam ko na mas higit ang pagmamahal nila sa kapatid ko. Nung una ay kinakalungkot ko yon pero sa huli ginawa ko na lamang inspirasyon ang bagay na yon para tumayo sa sarili kong mga paa. Buti na lamang sa aming dalawa ni Edric ay ako ang paborito ng lola namin. Sa pagpapatuloy ng sulat ko ay hindi nga nagtagal ay pinakilala sa amin ni Edric ang babaeng nabuntis niya. Masasabi ko naman na mabait ito kaya naman pumabor sa kanila ang mga magulang namin. At kahit na nasa malayo ay binigay nila sa kapatid ko at sa girlfriend niya ang basbas nila upang maikasal. Oo, ikinasal sila sa huwes at sa pag-uwi na lang daw ng mga magulang namin gaganapin ang kasal sa simbahan. Sa bahay namin tumira si Edric at ang asawa niya sa loob ng 6 na buwan ay pinakisamahan ko sila ng maayos, Papa Dudut. Ay, takte naman! Bohopols, wagas! Imbis na pa ganito, pa ganon. Edric, kailan mo planong hugasan yung mga pinggan dun sa lababo? Mamaya na! Kanina ka pa mamaya ng mamaya eh. Ikaw nga, kanina ka pa utos ng utos dyan. Aba, bakit naman nagagalit ka dyan? Kasi masyado kang utosera. Sabi-sabi ka pa nun na di ka pala utos, pero pati paghuhugas ng pinggan sa akin mo pa inaasa. Kita mong busy ako oh. Naglalaro ako, di ba? Ay, takte! Wala na! Talo na kami nag-dial sa'yo. At bakit ako sinisisi mo? Sino pa ba sisisihin ko? Yung asawa ko wala naman dito kasi nasa trabaho. Buti pa yung asawa mo kahit buntis ang sipag-sipag magtrabaho. Tapos ikaw na naturingang lalaki nga pero nandito lang sa bahay at naglalaro lang ng mobile games. Paghuhugas na nga lang ng pinggan gagawin mo at paminsan-minsan pagawalis pero hindi mo pa rin ginagawa. Maawa ka naman sa akin.
Galing pa akong trabaho at pagod na pagod ako pero sa lagay mukhang ako pa yata maghuhugas sa mga pinagkainan mo dun sa lababo. Nanggigitata na yun saka naninigas na yung tirang kanin. Di mo man lang binabaran ng tubig. Dami mo namang ebas eh. Kung ayaw mong hugasan, edi wag. Huwag ka na magsalita dyan. Kairita lang at karindi sa tenga. Dinamay mo pa yung asawa ko. Kinumpara mo pa ako sa kanya, edi nga yung nagrereklamo. Siya naman may sabi na sayang daw kung magre-resign siya sa trabaho. Lalo't pinaghirapan niya yung posisyon niya ngayon. Kaya pinagbigyan ko. Ikaw, anong plano mo sa buhay? Hihilata ka na lang dito sa bahay at maglalaro ng mobile games hanggang mga anak-asawa mo? Bakit ka ba kasi nakikialam sa amin? Hindi naman sa nakikialam ako. Pero curious lang ako at concerned para sa pamilya nyo. Alam ko naman na wala na akong pake rito. Pero hindi ko lang mapigilan pagsabihan ka lalo na nakatira tayo sa iisang bubong. Para sa akin responsibilidad ko yon kasi ate mo pa rin ako. May katapusan din pagiging ate mo sa akin, lalo na may asawa na ako. Wow ha? Tingin mo ba gusto ko na pinagsasabihan ka pa rin? Siyempre ayoko na kasi nakakasawa na rin. Lalo na parang wala ka namang naiintindihan sa mga sinasabi ko. Kaya lang kung hindi ako, sino magsasabi sa'yo? Pasalamat ka nga may pakialam pa ako sa'yo at sa pamilya mo. Imbis na tingnan mo ng negatibo yung ginagawa ko, bakit hindi ka na lang magpasalamat kasi pinagmamalasakitan kita? Mamaya sa huli sisihin mo pa ako kasi hindi kita pinagsabihan. Tapos ako pa sasabihin mong maraming sinasabi? Totoo naman eh. Marami ka naman talagang sinasabi na hindi na dapat sabihin. Hindi ka lang marunong makinig. Lagi mong minamasama lahat ng pangaral namin sa'yo ni Lola. Tapos tingin mo pa sa amin kaaway mo. Bakit, hindi ba? Hindi naman talaga kasi pamilya tayo. Pamilya raw. Totoo naman ah. Kung pamilya tayo, dapat sinusuportahan mo ako sa desisyon ko nung mag-asawa. Kaso hindi eh. Anong hindi pinagsasasabi mo dyan? Mukha kasi hindi ka masaya nung pinakilala ko sa inyo nila mama at papa yung mapapangasawa ko. Nakasimangot ka pa nga nun. Parang pinagsakluban ng langit at lupa ang itsura mo. Kairita. Hoy, bago mo ako akusahan ng ganyan, sana binalikan mo muna lahat ng maayos sa pakikisama na ginawa ko sa inyo ng asawa mo nung tumira siya rito. Kung makapagsalita ka, masyado mo na akong hinuhusgahan dahil lang sa reaksyon ko nung time na yon. Saka bakit di ako magiging masaya? Ewan ko. Siguro naiinggit ka sa akin kasi naunahan kitang maikasal. Hindi ako inggit sa'yo, no? Ayoko na lang magsalita. Buti pa maghugas ka na ng pinggan dyan. Kainis naman eh. Ayoko nga maghugas ng pinggan. Papadudot masasabi kong mabait ang napangasawa ni Edric. Masipag din ito sa bahay. Pag walang trabaho kaya naging close nga kami. Pero nasa kapatid ko talaga ang problema dahil akala ko ay magbabago na siya lalo na at magkakaanak na rin sila. Kaya lang ay parang lalong lumala ang katamaran niya, bagay na hindi ko na kayang palampasin. Kaya naman napagsabihan ko na siya. Bale, ang asawa niya kasi ang nagtatrabaho sa kanila at ang kapatid ko ay nasa bahay lang. Kaya lang noong kalagitnaan ng 7 buwan ng tiyan ng asawa ng kapatid ko ay nag-early labor siya. Kaya naman na-confine siya noon sa ospital. Nanatili siya doon ng halos 1 buwan bago nag-decide ang mga doktor na isisarya na siya. Ako ang nag-asikaso ng mga papeles ng asawa ng kapatid ko mula pagka-ospital hanggang makalabas sila ng baby niya dahil hindi naman maaasahan si Edric. Kahit nakakapagod ay masaya naman ako. Lalo noong ligtas na silang nakauwi na sa bahay namin. Mabilis na nagdaan ng 6 na buwan ang kapatid ko ang naatasang mag-alaga sa anak nila habang nagtatrabaho ang asawa niya. Kaya lang ay meron palang ginawang kalokohan si Edric. Dahilan para magkalamat ang relasyon nila ng asawa niya. Nagkaroon kasi siya ng kabit, bagay na kinagalit ko ng husto. Pero dahil likas na mabait ang asawa niya ay mas pinili na lamang nitong makipaghiwalay ng landas sa kapatid ko kasama ang kanilang anak. Makaraan lang ang 1 buwan ay dinala ni Edric sa bahay namin ang kabit niya at ipinakilala pa sa akin, Papa Dudut. Ate Rima,
Siya nga pala si Abilene, girlfriend ko. Hi, Ate Rima! Girlfriend? Kahihiwalay mo lang sa asawa mo, di ba? Huwag mong sabihin na siya yung dahilan kaya nasira kayo ng asawa mo. Oo, pero wala na ba akong karapatang lumigaya ulit? Oo nga naman po. Huwag naman po kayong ganyan sa kapatid nyo. Hindi ikaw ang kausap ko, kaya huwag ka sumabad dyan. Sobra naman kayo sa akin. Bakit ba ang init ng ulo mo kay Abilene? Wala naman siyang ginagawa sa'yo, ate. Totoo pala ang kwento mo tungkol sa ate mo, babe. Masyado pala siyang masungit. No wonder hanggang ngayon wala pa rin siyang asawa. Ayun na nga, babe. Takot yata ang mga lalaki sa kanya. Hoy! Mawalang galang na ha? Pero kung pag-usapan niyo ako parang wala ako sa harapan niyo ah. Saka sandali nga lang, anong sinasabi mong kinuwento mo ako dyan sa babaeng yan? Magkukwento ka na nga lang, di mo pa talaga inayos, Cedric? Wala akong maisip na maayos na ikwento tungkol sa'yo kaya ayun na lang sinabi ko. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang perpekto? Mas malala pa nga sa akin yung ugali mo. Kung tungkol na naman sa katamaran ko at pagiging pasaway yan, wala ka nang magagawa doon. Sina papa at mama nga, sumuko na lang kasasaway sa akin. Manawa ka naman, ate. Sawa na ako para sa kaalaman mo. Excuse me lang pero wag niyo naman akong itsapwera. Sa lagay, parang saling ket-ket lang ako sa usapan niyo. Wag naman ganun. Ano ba kasing sasabihin mo? Wala naman, pero gusto ko lang maramdaman na welcome ako sa bahay niyo. Bakit ko naman gagawin yun? Kabit ka lang naman ng kapatid ko. Hoy, Ate sobra ka naman. naman magsalita. Bakit? Totoo naman sinabi ko, di ba? Kahit kabit ako, may damdamin pa rin akong marunong masaktan. Wow! Kung sabihin ko mas masakit pa rin yung ginawa mo sa asawa ng kapatid ko kaysa dyan sa nararamdaman mo, no? Para yan lang, dinadaing mo na? Hindi ko naman siguro kasalanan kung mas binahal ako ng kapatid niyo kaysa sa dati niyang asawa. Sa bagay, ako na to eh. Diba babe, ako na to eh. Oo, babe ko. Ay, nako, napaka-ilusyonada. Tama na nga ang pagsasalita mo ng ganyan sa girlfriend ko. Kung di mo kayang tanggapin si Abilene, sana respetuhin mo na lang siya. Marunong ako rumispeto sa taong karespe-respeto. Naku, talaga naman. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay ko kahit kailan. Ako pa ang kontrabida? Nakakabwisit mga desisyon mo sa buhay? Tapos walang hiya ka rin sa part na sinama mo pa talaga rito sa pamamahay natin yung kabit mo para ipakilala sa akin. Saka umuhugot ng tapang, ha? Inborn na sa akin yun. Pati kapal ng mukha, inborn na rin sa'yo eh. Pareho kayo ng babaeng yan, oh. Oh, bakit naman ako nadamay bigla? Di ba ayaw mo nang na-etsipwera? Ayan, dinamay na kita para wala ka nang masabi dyan. Grabe ka na talaga sa akin, Ate Rima. Huwag mo nga ako maate-ate dyan. Ilang taong ka na ba? 32 na ako. 30 pa lang ako para sa kaalaman mo. Talaga? Pero mas mukha kang 40 sa paningin ko. Tapos ako tingin sa akin ni Babe 22. Diba babe ko? Oo, babe ko. Sabi sa'yo eh. Papadudot, sobra ang galit ko sa aking kapatid dahil sa kakapalan ng mukha niya nang sinama niya sa bahay at pinakilala sa akin ang kabit niya. Hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng kahihiyan para gawin ang bagay na yon, pero nakakabilib talaga sila. Gustong gusto kong balatan ng buhay si Edric ng mga panahong yon, pero pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Sa uli wala na rin akong magawa lalo at sinabi ng parents ko na hayaan na lang daw si Edric at ang bago niyang karelasyon na tumira sa bahay namin. Yung asawa naman daw niya ang umalis kasama ang bata kaya wala na raw silang magagawa doon. Sa totoo lang ay sobrang dismayado ako sa mga magulang namin dahil lumalabas na kinukonsente na naman nila ang katarantaduhan nito. Grabe, papadudot ang ginagawa ng kapatid ko at para sa kanila ay wala lang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, tulad ng bili ng parents namin ay pinakisamahan ko ang kabit ni Edric sa pamamahay namin kahit na sa totoo lang ay surang-sura ako sa pagmumukha niya. Para sa akin ay hindi siya ang dapat nakatira sa bahay namin kundi ang totoong asawa at anak ng kapatid ko. Alam ko na hindi ko na kontrolado ang mga nangyayari pero patuloy ko pa rin sinisisi ang kapatid ko dahil hinayaan niyang masira ang pamilya nila. Dahil walang trabaho si Abilene ay si Edric ang nagtatrabaho.
Aaminin kong nagulat ako kasi kaya naman pala ng kapatid ko na magmanat ng buto at hindi lang umasa sa padala ng mga magulang namin. Nakakapanghinayang lang na sana'y noon pa niya yon naisip. Dahil nasa trabaho si Edric ay si Abeline ang madalas maiwan sa bahay namin at kung wala naman ako sa studio ay sa kwarto ko ginagawa ang aking trabaho. Kaya naman hindi talaga maiwasan na mag-cruise ang aming landas ng kabit ng kapatid ko. Ate Rima, pwede bang mag-request ng ulam mamaya? Kasi nagsasawa na ako sa purong isda. Ganun ba kayo rito sa bahay? Wala bang karne naman? Lapit na ako magkakaliskis at buntot oh. Ay wow! Ikaw pa talaga na walang ambag sa pagtira rito sa bahay ang malakas sa loob mag-request ng ulam? Sobra ka naman sa walang ambag. Totoo naman eh. Kaming lahat dito, pati na rin mga magulang namin ay nagtatrabaho. Ikaw lang ang buhay reyna rito. Bagay talaga kayo ng kapatid ko kasi nagbuhay hari rin niya nun sa dati niyang asawa eh. Balita ko nga yung asawa ni Babe ang nagtatrabaho at hindi siya. Pero di yun uubra sa akin dahil gusto ko may provider's mindset ang lalaki. Para naman may pambubuhay siya sa amin ng magiging anak namin. Yun ang ideal man ko. Kung yan palang ideal man mo, sana sinama mo na rin doon na hindi pamilyado yung lalaking makakarelasyon mo. Hindi ko naman siguro kasalanan na single ang pakilala sa akin ni Edric noon. Tapos nagkagustuhan na lang kami. Huli na nung inamin niya na may asawa at anak na pala siya. Oh, alam mo naman pala eh. Pero bakit pinagpatuloy mo pa rin ang pakikipagrelasyon sa kanya? Na-in-love na nga kasi ako. At wala na akong magagawa kasi tumibok na yung puso ko para kay Edric. Wala raw magagawa. Ang sabihin mo, ginusto mo rin talaga na manira ng pamilya ng may pamilya. Bakit ka ba ganyan sa akin? Kailan mo ba ako hindi susungitan o iinsultuhin sa tuwing nag-uusap tayo, ha? Hindi porket ate ka ni Edric, akala mo hindi na rin kita papatulan. Dapat ko bang ipagpasalamat yung di mo pagpatol sa akin? Kilala kitang mahilig pumatol, lalong-lalo na sa may asawa. Bakit ba kasi tayo nakarating dyan? Nagre-request lang naman ako ng masarap na ulam mamaya. Kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka kapalan ng mukha yun kasi may karapatan naman ako. Wawa? Anong karapatan yun? Ni magwalis ng sahig kahit ang dumi na at marami nang nagkalat na buhok ni hindi mo man lang magawa. Puro ka na lang higa, hilata at panay ka rin cellphone. Sa umaga di mo man lang mapaglutuan ng almusal yung kapatid ko kaya laging gutom bago pumasok ng trabaho. Di mo rin siya mahandaan ng pananghalian kasi tirik na ang araw pero naghihili ka pa sa higaan. Sinubukan ko naman ipagluto ng almusal si Edric, kaso nasunog ko lang yung itlog sa bacon kaya hindi niya na nakain. Tapos nung pinabaunan ko siya ng pananghalian, nagreklamo siyang hilaw daw yung kanin. Kaya ending, nag-order na lang siya ng makakain niya online. Simula nun, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako makikialam sa kusina niyo. Kaya pala pati paghuhugas ng pinggan ng mga pinagkainan niyo naman hindi mo pa magawa? Ano ba ako rito? Katulong niyo? Tagaluto ng pagkain nyo, tagahugas sa mga pinagkainan nyo? Kasi kung oo, sobra namang kakapal ng mukha nyo. Huwag ka nang magalit. Pamilya naman tayo, di ba? Excuse me? Hindi tayo pamilya para sa kaalaman mo. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan ang posisyon ng asawa ni Edric sa pamamahay na to. At kahit kailan, hindi kita ituturing na kaano-ano. Mangilabot ka nga sa pinagsasasabi mo. Alam mo, ayaw din naman kitang maging pamilya eh. Mamaya, mahawa pa ako sa kasungitan mo, di maaga naman akong tumanda at pumangit niyan. Sinasabi mo bang mukha ako matanda at pangit? Ay, hindi lang mukha kasi matanda ka na talaga sa kapangit. Papadudot wala akong masabi sa kakapalan ng mukha ni Abeline. Biglang bumalik ang lahat ng galit ko sa kanya dahil sa pagsira niya sa pamilya ng aking kapatid. Gusto ko sana siyang sabunutan ng mga panahong yon. Pero nagpigil pa rin ako dahil ayokong ibaba ang aking sarili na kapantay niya. Alam ko na maling magtanim ng galit sa isang tao pero hindi ninyo ako masisisi kung bakit ko nararamdaman yon ng mga panahong yon.
Habang tumatagal ay nagiging masikip na ang pamamahay namin para sa aming tatlo, nina Edric at Abeline. At kahit na nagsabi na ako noon sa mga magulang namin na gusto ko nang bumukod, ay hindi nila ako pinayagan. Ayaw din naman daw kasi nila na maiwan lagi sa bahay ang kinakasama ng kapatid ko, lalo at nagtatrabaho ito. Wala akong nagawa sa pakiusap ng parents namin kundi ang sundin sila. Mabilis na lumipas ang 1 taon, Papa Dudut. Pinakisamahan ko ng maayos ang kinakasama ng kapatid ko pero hindi pa rin talaga mapigilan ang pagbabanggaan namin ni Abeline kahit na anong lawak ng pangunawa ko sa kanya, Papa Dudut. Naman ang damit na to. Tingin ko bagay sa akin to eh. Sukatin ko nga mamaya tapos paresan ko ng magandang sapatos at alahas. Grabe, fashionista rin pala tong ate ni Babe. Akala ko may samanang talaga manamit. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Anong sinabi mo? Ako ba talaga ang gaga? Nagulat lang naman ako, ate. Huwag mo nga ako maate-ate dyan. Tsaka bakit mahawak yung damit ko, ha? Bitiwan mo nga yan! O ayan, binitawan ko na. Kalma ka lang. Para kang dragon na bubuga ng apoy anytime. Sana nga dragon na lang ako para mabugahan kita ng apoy hanggang matusta ka. No, wag. Sayang naman ang pampaputing sabon at lotion na binili sa akin ni Babe. Kainis ang arte mo talaga. Ikaw naman, napakasungit mo. Hindi ba pwedeng nagandahan lang ako rito sa damit mo? Sa napadaan ako dyan sa tapat ng kwarto mo tapos bukas ang pinto. Kaya pumasok ka na at nangialam. Hindi naman pangingialam yon. Pangingialam pa rin yon kasi hindi mo namang gamit yan. Saka ang lakas ang loob mong pumasok sa kwarto ko. Paano kung hindi lang pala yung damit ko ang pinakialaman mo? Uy, hinay-hinay ka sa pananalita. Masama ang mambintang. At masama rin ang pumatol sa may asawa at manira ng pamilya. Alam mo, sumusobra ka na talaga sa mga pinagsasasabi mo sa akin. Hanggang ngayon ba naman hindi mo pa rin ako matanggap bilang parte ng pamilya nyo? Okay naman sa akin mga magulang nyo. Ikaw lang talaga yung may issue. Kahit kailan, hindi kita matatanggap na parte ng pamilya namin. Sana alam mo yan kasi pinasok mo nga yung ganitong sitwasyon. Saka wag mo na rin hinging respetuhin kita, wala ka naman nun. Sobra ka na! Nakakasakit ka na sa mga sinasabi mo. Dapat sa'yo sabunutan! Aray ko! Iwan mo ko! Hindi kita binitawan kasi puno na ako sa'yo! Ganon! Sige, magsabunutan tayo hanggang nawala ng buhang isa sa atin! Aray ko! Edric, tulungan mo ako! Patulong ka pa kay Edric, pagbubuhuling ko lang kayo! Anong nangyayari dito? Tanong ka ba? Hindi mo ba nakikita na sinasabunutan ako ng ate mo? Ikaw kayang unang na nabunot sa atin! Mabuti pa tigilan nyo na nga yan. Para naman kayong mga tanga eh. Yang babaeng lang yan ang tanga dahil siya lang naman ang pumasok sa kwarto at nangialam ng mga gamit ko. Pagsabihan mo nga yan! Pagsabihan mo rin yung ate mo, babe. Kasi pinagbibintangan niya ako. Paano di kita pagbibintangan? Sige nga! Kahit nahubaran mo pa ako ngayon, wala akong kinuha sa'yo. Kung wala namang nawawala, mali naman yata na pagbintangan mo sa Abeline, ate. So true ka dyan, babe. Sa ngayon wala pa. Pero anong garanti ako na hindi niya gagawin yon? Pumasok na nga siya sa kwarto ko at nakialam ng gamit ko, di ba? Bakit mo naman kasi ginawa yun, babe? Kasi, basta. Bastahin ko mukha mo eh. Babe, Pwede ba, ate? Manahimik ka na nga dyan. Tagal-tagal na ni Abeline dito. Pero hindi pa rin mawala-wala yung issue mo sa kanya. Sumusobra ka na talaga. Isusumbong na kita kay na mama at papa. Ako ba talagang sumusobra? Kamusta naman kaya kayo ng kinakasama mong yan? Kung sumusobra na pala kami, bakit di ka na lang umalis dito sa bahay? Kahit gustong-gusto kong umalis, ayaw naman nila mama at papa kasi wala na silang tiwala sa inyong dalawa. Pero grabe na talaga kasi malapit-lapit na ako masiraan ng ulo sa inyo. Alam mo, Edric, ikaw talaga may kasalanan nito eh. Papadudot sobrang sama ng loob ko sa kapatid ko at sa kinakasama niya ng mga panahong yon. Hindi ko na sila mapakisamahan at nasusura na ako sa mga pagmumukha nila.
At kahit na gustuhin ko mang umalis ay hindi ko magawa dahil ayaw kong payagan ng magulang ko. Sinubukan ko naman na tanggapin si Abeline sa pamilya namin pero hindi ko talaga kaya. At hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sana ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Pero tingin ko naman ay alam ko na. Sadyang gusto ko lang na may mag-push sa akin para gawin ang bagay na naiisip ko. Sa kasalukuyan ay buntis na ang kinakasama ni Edric at mas naramdaman kong lalong lumiit ang bahay namin para sa aming tatlo. Tingin ko ay hindi rin naman talaga alis ang kapatid ko kasama ang kabit niya sa pamamahay namin kaya gusto ko ulit kausapin ang mga magulang namin na payagan na akong bumukod. Alam ko na hindi ko na dapat ini-stress ang sarili ko tungkol sa bagay na ito. Pero malaki kasi ang epekto ng mga desisyon ng kapatid ko sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Babasahin ko po lahat ng mga komento at suggestions ng mga kabarangay natin sa kung ano nga ba ang pwede kong gawin. Maraming salamat po and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rima. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.